Paano kung ang taong akala mong magmamahal sa iyo at sa iyong anak ay siya palang gustong mawala ka sa mundong ito? Habang lumalalim ang investigasyon, napag-alaman na ang mga pulis, nurse at doktor ay nagsabing ito na ang pinakamasakit na insidente na kanilang nakita. Si Nadine Lat ay pinanganak noong October 11, 1989. Ito'y sa Arklow, Wicklow, Ireland. Siya ay anak ni Claire at David. At may mga kapatid siyang babae na sina Phoebe at Tanit. Ang kanilang pamilya ay lalong sumaya nang dumating si Kyle, ang tanging anak na lalaki. Mula sa pagkabata, nakilala si Nadine sa kanyang extroverted na personalidad. At meron din itong likas na charm. Palagi siyang nasa sentro ng atensyon, nagpapatawa sa lahat, at sa paglipas ng panahon, lalo pang naging kapansin-pansin ang kanyang karisma. Ang kanyang malaking ngiti at simpleng pagbati ay nagpaparamdam sa lahat na malugod silang tinatanggap. Kaya't gustong-gusto ng mga tao ang kanyang pakikisalamuha. Bukod pa rito, si Nadine ay sobrang sensitibo at laging nakakakita ng kabutihan sa mga tao. Ang kanilang bahay ay hindi lamang kilala sa pagkakaroon ng magandang pagsasama, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mutual trust na pinursige ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak. Sa paglaki ni Nadine, siya ay nahilig sa photography. Isang araw nagtanong si Claire kung bakit ang dami niyang oras na ginugugol sa pagkuha ng mga larawan. Sumagot si Nadine at sinabi na ang mga ito ay hindi lamang basta mga larawan, ito ay mga alaala. Si Nadine ay isang magandang babae at ang isa sa mga bagay na nagpapatingkad sa kanya ay ang kanyang pagiging fashionable. Palagi siyang nakasuot na maayos kahit na sa pag-eehersisyo. Lagi siyang nakaayos at hindi dapat mawala ang lipstick. Hindi katakataka na pinili niyang mag-aral ng aesthetics, isang larangan kung saan mabilis siyang nakahanap ng trabaho. Sa kabilang banda, ang kanyang buhay dalaga ay masyadong magulo. Sa kanyang 20s, mayroon siyang ilang mga boyfriend na walang masyadong seryosong commitments. Noong June 2012, pumunta si Nadine sa Australia kasama ang grupo ng mga kaibigan para sa isang sabbatical year. Ang sabbatical ay isang mahabang panahon ng pahinga mula sa trabaho. Sa panahong ito, ang mga empleyado ay nananatiling may trabaho at maaring patuloy na makatanggap ng sahod. Bagaman hindi niya isinantabi ang posibilidad ng pagpabalik sa trabaho, nakaramdam siya ng lungkot nang naunang umalis ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya pinayagan ang sarili na mawala ng pag-asa. Sa Australia, higit sa 15,000 kilometers mula sa kanyang bahay, nakilala ni Nadine si Daniel, isang kapwa Irish na ilang taon ang tanda sa kanya. Si Daniel ay mula sa Clondalkin, Ireland, isang suburban na lungsod na nasa 10 kilometro timog-kanluran ng Dublin. Alam niya na si Daniel ay nagtatrabaho bilang window installer at dati siyang nakatira kasama ang pamilya niya sa Melrose Avenue. Bukod doon, wala nang ibang detalye na lumabas tungkol sa kanya. Nagsimula ang isang matinding ugnayan sa pagitan nila, na mula sa simula ay tinuturing ni Nadine na informal, na parang nangyayari lamang kapag nasa bakasyon ka. In short, ang kanilang relasyon ay walang commitment. Sa simula, sinabi lamang niya ang tungkol kay Daniel sa kanyang kapatid na si Phoebe. At pagkatapos ay sinabi rin ito sa kanilang ina na si Claire. Agad na naintindihan ni Claire ang kalakaran ng relasyon na iyon. Kung talagang malalim ang nararamdaman ng kanyang anak para sa lalaki, tiyak na ipapaalam ito ni Nadine sa kanya. Noong June 2013, bumalik si Nadine sa bahay, ngunit ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki dahil siya ay nagdadalang tao na. Makalipas ang ilang panahon, kahit na sinundan siya ni Daniel hanggang Dublin at lumipat sila sa isang apartment, hindi pa rin maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Nang ipinanganak ang kanilang anak na si Kaya noong November 2013, si Phoebe ang kasama ni Nadine sa proseso ng panganganak at ang kumuha ng mga unang litrato ng ina at ng anak. Sa mga sumunod na taon, pinilit ni Nadine na ibigay ang lahat para sa kanyang anak, kasama na ang imahe at presensya ng isang ama. Kahit na wala silang tunay na pag-ibig ni Daniel, ang kapakanan ng kanyang anak ang pinaka-priority niya. Pero ang pagnanais ni Nadine na maging mabuting ina ay salungat sa kawalang interes ni Daniel sa pagiging tatay. Kahit pa siya ay nasa edad na halos 30 years old na, ay patuloy na nagpapakita si Daniel ng kawalang bahala.
Noong taong 2016, gumawa si Nadine ng isang huling pagsisikap para iligtas ang relasyon nila sa pamamagitan ng pag-upa ng bahay para sa kanilang tatlo. Ngunit nang hindi dumating si Daniel, napagpasyahan niyang tama na. Hindi siya galit o nag-aalala sa kapalaran ni Daniel. Ito ay isang usaping may pride at kitang-kita ng lahat na siya ay nadaya. Bagaman magkahiwalay na sila, umaasa pa rin si Nadine na magkaroon ng magandang relasyon ang kanyang anak sa kanyang ama. Pero sa puntong iyon, malinaw na kay Nadine na hindi magbabago si Daniel. Samantalang si Daniel na walang gaanong kilalang aspeto ng kanyang buhay ay nag-focus na lang sa pag-aaral ng boxing. Noong October 2019, dinala ni Claire si Nadine sa Rome para sa kanyang ika-30 na kaarawan. Doon habang unti-unting lumilipas ang summer, nag-usap ang mag-ina tungkol sa lahat ng bagay. Sinabi ni Nadine kay Claire na sa mga panahong iyon, wala na siyang pakialam sa relasyon nila ni Daniel at ang pagiging pinakamahusay na ina para sa kanyang anak ang kanyang pinaka-priority. Masaya siya sa kanyang trabaho, apartment at sa lahat ng kanyang naaabot. Kamakailan lamang buhat sa kanilang pag-uusap, nakatanggap siya ng offer para magmodelo, kaya't dahil dito ay lumiwanag na ang kanyang hinaharap. Sa pagbabalik nila sa Ireland, patuloy na nagpapakita ng kalungkutan si Nadine dahil sa mga pangakong bibisitahin ni Daniel si Kaya na hindi natutupad at ginagamit pa ito bilang dahilan para makipagkita kay Nadine. Pinanatili ni Nadine na magandang imahe ni Daniel para sa kanilang anak kahit na sa kabila ng mga pag-a-absent at hindi magandang asal nito. Binibigyan niya ng dahilan ng bawat pagkukulang ni Daniel upang mapanatili ang magandang tingin ng kanyang anak sa ama. Ngunit hindi nagtagal at umabot na sa punto na halos hindi na makayanan. Dahil ayaw ni Daniel na makita si Nadine na may ibang lalaki, kaya't napilitan si Nadine na itago ang mga detalye ng kanyang pribadong buhay mula kay Daniel na mas madaling tiisin kaysa sa kanyang mga reklamo. Noong katapusan ng 2019, nagsimulang makipag-date si Nadine sa isang Turkish na lalaki at hindi nakayanan ni Daniel ang balitang ito. Kaya't isang araw nakatanggap si Nadine ng text mula kay Daniel na nagpapahayag ng pagkakaalam niya sa bagong relasyon ni Nadine. Hindi niya ito binigyan ng sobrang pansin dahil kahit may mga pagkukulang, hindi naman naging marahas si Daniel sa kanya. Kahit na hindi ito tumigil sa pagbabanta sa mga text messages. Noong December 5, 2019, sinabi ni Nadine kay Daniel sa isang WhatsApp message na huwag siyang magbabanta at wala nang dapat pang mangyari sa kanila. 4 na araw matapos nito, nag-message siya ulit na plano niyang pumunta sa isang lugar para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang tita sa isang lokal na bayan noong December 13, 2019. Nagkasundo sila na si Daniel ang magbabantay sa kanilang anak habang nasa pagdiriwang si Nadine. Noong panahong iyon, si Daniel ay nakatira pa rin sa kanyang mga magulang sa Clondalkin sa Dublin, habang si Nadine ay nakatira sa kanyang apartment sa Wicklow. Matapos ang hating gabi noong December 14, 2019, nagpadala si Daniel ng mensahe kay Nadine na umuwi na siya kaagad. Tinawagan niya si Nadine ng bandang 12:57 AM at 1:26 AM, ngunit hindi niya ito makontak. Pagkalipas ng ilang minuto, umuwi na si Nadine. Nagbihis siya ng pajama at maayos niyang inilagay sa labahan ang damit na ginamit niya noong gabi. Hanggang sa ngayon, mahirap pa rin buuin ang eksaktong pangyayari, pero sa buod ni Daniel, na sobrang nagbigay ng paghihirap kay Nadine, sabi niya na ang kanilang 6 na taong gulang na anak ay umiiyak at nagmamakaawa na huminto na at huwag paslangin ang kanyang ina. Sa kabila ng desperadong pakiusap ng kanyang anak, hindi siya tumigil at pinagpatuloy ang pag-atake gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mga bandang 4:00 ng umaga, narinig ng kaibigan at kapitbahay ni Nadine na si Amela ang mga sigaw. Akala niya noong una ay mga maagang pagsasaya lamang. Pero nang marinig niyang may umiiyak, pumunta na siya sa apartment ni Nadine. Pagdating niya, nakita niya ang bukas na pinto at ang ilaw sa pasilyo ay nakabukas rin. Nakita niyang nakahandusay si Nadine sa sahig habang si Daniel ay nakayuko sa ibabaw niya. Kung titignan ang itsura ni Daniel kasama na ang kanyang mga ungol ay tila isang mabangis na hayop. Sa takot, umatras si Amela pabalik sa kanyang bahay at tinawagan ang pamilya ni Nadine. Nang makarating si Claire kasama si Kyle, inisip nilang maaring nagkaroon ng pagtatalo at maaring may sugat si Nadine. Tumakbo sila sa apartment, ngunit pagdating nila, nakita nila ang mga eksena sa isang pelikula na horror.
Ang mga pulang likido ni Nadine ay nasa bawat sulok ng bahay at mga sirang salamin ay nakakalat sa sahig. Nang makarating sila sa kusina, hindi nila napigilan ang sigaw na makita nila si Nadine. Dito agad nilang tinawagan ang emergency services. Kasabay nito habang tumatakas si Daniel, nabangga siya sa isang kanal. 30 kilometers ang layo sa lugar at nagkaroon ng mga minor na pinsala. Si John Beckley, isang motorista na bumabiyahe kasama ang kanyang asawa sa umagang iyon sa Bukis Bridge, ay nakita ang insidente at huminto para tumulong. Na makita niyang walang tao sa loob ng sasakyan, bumalik siya sa kanyang kotse at nagpatuloy na magmaneho. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa gilid ng kalsada na tila lasing. Nang lumapit siya kay Daniel, sinabi nito sa kanya na pinaslang niya ang kanyang nobya. Habang nasa ambulansya, patuloy na nagsasabi si Daniel sa paramedics kung gaano niya kamahal ang kanyang nobya. Kahit pa daw ito'y lumipat. Samantala, isang grupo ng 4 na paramedics at 2 pulis na sina Linda Butler at Ben Silverlock ay pumunta sa bahay ni Nadine. Nang papalapit na sila sa pinto, naamoy agad nila ang matinding amoy ng pulang likido. Nagulat si Ian Clark, ang paramedic, sa dami ng sirang kagamitan. Pero ang pinaka-nakakagimbal ay ang kondisyon ni Nadine. Naniniwala si Ian na ang kasong iyon ay walang makakatumba sa buong karera niya. Si Nadine ay walang malay at tinangkang buhayin nila Linda at Claire gamit ang mouth-to-mouth. Pero tila walang silbi ang kanilang pagsisikap. Dahil sa dami ng pulang likido na nawala sa kanya, mahirap para sa kanila na makita ang lahat ng sugat. Bandang 6:43 AM, dinala siya sa San Vicente Hospital at nilagay sa intensive care unit ng 10:58 AM. May mga pinsala sa iba't ibang parte at 64 sa mga pinsalang ito ay hindi maipaliwanag ng medical intervention. Kinailangan niya ng maraming transfusions. Dinala ang ilang gamit ng kanyang anak upang ilagay sa tabi ng kanyang kama sa ospital, kasama na ang kanyang toiletry kit, pabango at syempre ang mga larawan ni Kaya. Bagaman hindi alam ng mga kamag-anak kung anong uri ng pinsala ang naghihintay kay Nadine, pagkagising niya ay umaasa sila ang mga larawang ito ay makakatulong sa kanya na maalala ang kanyang anak at magbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Si Claire bilang isang ina na panatiling niyang buo ang pag-asa na ang kanyang anak ay makakabalik sa kamalayan. Ngunit habang tumatagal ang oras, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang mga sugat ay mababaw at sa huli ay gagaling din ito. Kahit na ang katotohanan ay tumatama sa kanyang bawat segundo, pinapangarap niya muling makita ang kanyang anak na magising. Wala siyang pakialam kung ano man ang maging itsura ni Nadine o sa mga epekto na nangyari sa kanya. Alam ni Claire na magiging mahaba ang proseso ng paggaling, marahil mga buwan at malamang ay kakailanganin pa ng plastic surgery. Ang mga ito ang mga naisip niya noong December 16 habang si Nadine ay lumalaban para sa kanyang buhay. Si Daniel ay kailangan pang humarap sa Bray District Court at pagkatapos ay inaresto at kinulong dahil sa malubhang pananakit. Kailangan din niyang harapin ang Glover Court pagkatapos. Habang nangyayari ito, nandoon si Claire na nakamasid habang dinadala si Nadine para sa isa pang pagsusuri. Patuloy na nagbibigay ng lakas si Claire sa kanyang anak, hinihiling na gumising na ito para ipakita ang kanyang lakas at tapang. Pero noong December 17, 3:16 ng hapon, hindi na nakayanan ni Nadine dahil sa malubhang mga pinsala. Hindi na siya nagkamalay habang nasa ospital. Sinabi ni Declan McCarthy, ang superintendent ng Irish Police na namuno sa investigasyon, na hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng pangyayari sa loob ng 40 years niya sa serbisyo. Isang opinyon na sinang-ayunan din ng mga doktor. Si Dr. Linda Mulligan, ang Chief State Pathologist, ay nagsagawa ng autopsy kay Nadine na naka-hospital gown sa funeral home sa Dublin noong December 18. Tumimbang si Nadine ng 78 kilos kasama ang bag na pinaglagyan sa kanya. Kaya marahil na mas mababa pa ang aktual na bilang niya. Napakaraming iniisip ni Claire at dahil hindi na niya kailanman malalaman ang eksaktong pangyayari, 1,000,000 opinyon at senaryo ang kanyang naiisip. Sa interrogation room, ikinuwento ni Daniel na 34 years old na noon ang mga pag-atake na ginawa niya habang kinakausap ng mga pulis. Binanggit din niya na ginamit niya ang isang tire pump charger na may kable na nakabalot sa kanyang knuckles at ginamit niya ito para sa mga solidong pag-atake. Sinabi niya mula 3 buwan na sila ni Nadine ay may pahinto-hinto silang relasyon.
Ngunit magkagayunman ay tinawag pa niya ang future wife si Nadine. Pagkatapos ng malaking vigil para kay Nadine Lot, ang libing ay ginanap noong December 22 sa Santa Maria at San Pedro Church sa kanilang bayan. Halos 1,000 tao ang pumuno sa loob ng simbahan. Sa labas maraming tao ang nagtipon sa isang malapit na silid para panoorin ang libing online. Sa seremonya, dala ng 6 na lalaki si Nadine patungo sa altar. Sa ibabaw nito ay may puting rosas at isang pares na makintab na high heels na puno ng mga bulaklak. Ito'y sumasalamin sa masigla at masayang buhay ni Nadine. Mula sa unang hanay ng simbahan, si Claire na nakapalibot sa pamilya at mga kaibigan ay nagsalita ng malinaw tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Si Kaya na hindi pa ganap na nauunawaan ang kaganapan ay sinabihan ni Claire na may sarili ng anghel na tagapagbantay. Sa altar dinala ni David ang isang handbag ni Nadine na simbolo ng kanyang buhay at kakayahan na gawing high class ang isang ordinaryong bagay. Si Kyle naman ay nagdala ng litrato ni Nadine at Kaya na magkayakap. Ang kapatid na si Phoebe ay nagdala ng isa pang pares ng high heels at ang kapatid na si Tanet ay nagdala ng photo album. Si Father Michael Mortag, ang pari na namuno sa seremonya, ay nagpahayag na si Nadine ay magpapatuloy sa pamamagitan ni Kaya. Pagkatapos, si Nadine ay nilibing sa sementeryo sa San Gabriel. Ang proseso laban kay Daniel ay pinagpaliban sa korte ng distrito ng Clover Hill hanggang January 14, 2020, kung saan siya ay lumitaw sa pamamagitan ng video link. Hiniling ng abogado ni Daniel si Eamon Omor sa hukom na si David Kennedy na magbigay ng utos para sa isang pagsusuri sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. At ang kahilingan ay pinagkaloob naman. Gayunpaman ay walang inihain na aplikasyon para sa piyansa. Noong January 14, 2020, sa korte ng distrito ng Clover Hill, si Daniel ay nakusahan ng pagpaslang bagaman siya ay umamin ng pagkakasala. Ginawa niya ito para sa pagpaslang na hindi sinasadya at hindi sa charge na pinataw sa kanya. Sinabi ni Daniel na siya ay labis na lasing sa mga pangyayari kaya't wala siyang malinaw na layunin. Inamin niyang gumamit siya ng bawal na dahon, uminom ng 2 tabletas at 350 ml ng pugong rum. Ang paglilitis ay sinagawa sa harap ng hukom na si Michael at isang hurado na binubuo ng 7 lalaki at 5 babae sa korte. Sa kanyang opening statement, sinabi ng prosecutor na si John O'Kelly na ang mga ebidensya ay magpapakita kung gaano kalala ang mga pag-atake kay Nadine. Dumalo si Claire sa lahat ng araw ng 3 linggong paglilitis, maliban sa 2 araw na ipinakita ang video interview ni Daniel sa mga otoridad. Pinili niya manatili sa bahay kasama si Kaya sa mga araw na iyon. Hindi siya nagbigay ng tawad kay Daniel at lalo niya kinamumuhian ang asal nito sa korte. Lalo na nagbigay pa ito ng halik sa kanyang ina mula sa upuan ng mga akusado. Ang isang nurse mula sa ICU ay nagpaliwanag sa hurado tungkol sa hindi makilala na estado ni Nadine at pinanggit na sa kanyang buong karera hindi pa siya nakakakita ng katulad nito. Pagkatapos, ang doktora na si Linda ay nanatili ng 2 oras upang ilista ang mga pinsala. Umupo si Daniel sa korte, walang makikita sa kanyang muka na emosyon habang nakikinig sa mga detalye ng kaso. Nang matapos ang paglilitis, pinakitaan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng pagmamahal na sinabing mahal niya sila at nagbibigay ng pangako na tatawag siya pagkatapos ng paglilitis. Para kay David, ang simpleng hindi pag-amin ng buong pagkakasala at ang pagdanas nila sa prosesong legal ay isa pang patunay ng sakit sa pag-iisip at kakulangan ng pagsisisi ni Daniel para sa sakit na idinulot kay Nadine. Sa huli, si Daniel ay nahatulan ng guilty at sinintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Subalit ayon sa batas sa Ireland, ang karaniwang haba ng oras para sa parusang ito ay 18 years sa loob ng kulungan. Kaya't para sa mga magulang ni Nadine, sila ay nag-aalala sa idea na maaring makalabas si Daniel sa loob ng panahong iyon at baka makapag-apply pa sa parole pagkatapos ng 12 years sa kulungan. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Daniel sa verdict. Sa palagay ni Claire, si Daniel at ang kanyang pamilya ay hindi naniniwala na ganoon na magiging resulta. Parang sa kanyang isipan, umaasa siyang maniniwala ang hurado sa kanyang mga pahayag na nagpapakita ng labis na makasarili. Nang ilipat siya sa Whitfield Prison, nakatanggap siya ng ilang pagpapanta sa kanyang buhay kaya't inilipat siya sa isang espesyal na protected wing para sa kanyang sariling seguridad. Ito'y malayo sa karamihan ng mga preso.
Ayon sa isang source sa kulungan, si Daniel ay nag-iisip na siya ang biktima sa mga pangyayari ng pinagtibay ng pananaw ni Claire. Pagkatapos nag-apila pa siya sa sentensya at nagsimulang sabihin sa lahat na makakalaya siya sa lalong madaling panahon. Kahit muli para sa kanyang seguridad, inilipat siya sa ibang kulungan. Nang pumasok si Daniel sa Midlands Prison, nagkaroon ng insidente kung saan inatake siya ng isang kapwa preso na nagdulot sa kanya ng malalim na sugat sa mukha. Nang dumating ang mga staff, siya ay puno na ng pulang likido at agad siyang dinala sa Portland's Hospital. Ang presong sumugod ay agad ng pinigilan ng mga gwardya at pinaniniwalaan na ginawa ito para makilala sa loob ng bilangguan. Kahit na sa kabila ng pagsusumikap ng staff, ang malalang nangyari kay Daniel ay nagresulta sa pangangailangan na mahigpit na medikal na pangangalaga. Ayon sa mga ulat, magkakaroon si Daniel ng malaking peklat mula sa insidente hanggang sa kanyang pagkasawi. Sa kabila ng lahat, patuloy na nagsusumikap ang pamilya ni Nadine na bumangon at harapin ang bawat araw kahit alam nilang hindi na magiging katulad ng dati ang kanilang buhay. Di nagtagal, itratag nila ang Nadine Lot Trust Fund. Ito'y upang gunitain si Nadine at matiyak ang pinansyal na seguridad ng kanyang anak na si Kaya. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!